Magandang gabi po sa inyo mga kapatid dyan sa Majuro Christian Church. Ngayon po ay araw po ng linggo para sa ating pagsamba sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po sama-sama na magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon at mag-aaral po ng kanyang mga salita. Kung napapansin po ninyo, ito po yung aking bagong lugar para makapag-video po, no? Ito po yung nasa likuran ko po ay makikita po ninyo ay nasa taas po ako sa 29th floor. So ngayon po ay gabi na mag-alas 8 po ng gabi ngayong araw po ng Huwebes, at ngayon po ako nagkaroon ng pagkakataon para gawin po ang mensahe ng Panginoon para po sa ating lingguhang pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Tayo muna po ay magpasalamat sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa time na ito na muli po sama-sama kami magpupuri, sasamba sa aming Panginoon Jesucristo. Aawitan siya at paglilingkuran siya ng aming buong puso sapagkat siya ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay muling makapag-aral at may pagpatuloy po namin ang aming pinag-uusapan tungkol po sa pagtatagumpay po laban sa tukso. At tulungan niyo po kami ng gabay ng Santong Espiritu sa aming buhay para mas lalo po namin maunawaan ang aming pong pag-aaralan. Salamat po Panginoon, patuloy ka naming mapapurihan at mapasalamatan nang kami po ay sama-sama na nagpupuri para sa aming Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So last Sunday po ay napag-usapan natin ang pagtatagumpay laban po, no, sa pang-aakit na ginagawa sa tukso ng ating iba't ibang mga kaaway, no? At nakita natin na meron tayong tiyak na pagtatagumpay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, dahil ang pagtalo niya sa dyablo, no, ito ang ginawa ng Diyos. Ang pagtalo niya sa sanlibutan at ang pagtalo niya laban sa laman. At itong tatlong ito na kung paano ay gumagawa upang akitin tayo, upang tayo ay bumaksak sa pagtukso. At salamat sa Panginoon sapagkat ito ay tinapos at ginawa na ng ating Panginoon, at tayo po ay may kasiguruhan sa pagtatagumpay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, no? Kaya walang tukso sa tao na hindi mapagtatagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo, kaya may nakalaan para sa ating pagtatagumpay. Yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon ay ang pagtatagumpay laban sa pang-aakit na ito ng ating mga kaaway. Siyempre po, meron po tayong responsibilidad. Ano ang dapat nating gawin, no? Sigurado ang pagtatagumpay na ginawa ni Kristo laban sa mga kaaway natin na ito. Pero siyempre, meron po tayong dapat gawin, no? Ang pagtatagumpay na ibinigay po ng ating Panginoon ay dapat nating angkinin ng personal. At laging sumasalakay po ang mga kalaban po natin. At sa bawat pagtukso ay may paraan po upang ito ay pagtagumpayan. Malinaw po yan sa sinabi sa unang Korinto 10:13 na gaya po ng binasa po natin kanina. Ulitin ko po, sa unang Korinto 10:13, no? Unang Korinto 10:13, at marami po sa mga mananampalataya ay paborito ang talatang ito. Unang Korinto 10 talatang 13. Ito po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Basahin ko po, no, sasalin po ng magandang balita Biblia. 1 Corinthians 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan
ito. So malinaw po ang sinabi po ng salita ng Panginoon. Laging may pagtatagumpay, no, sa bawat tuksong dumarating po sa atin. At makakabuti na tuwina ay manalangin tayo sa oras ng tukso dahil tanto natin na mahina ang ating laman. No, may pagnanais ang ating espiritu ngunit ang kahinaan ng ating laman. Malinaw po yan sa Mateo 26:41. At kailangan angkinin natin ang kapangyarihan ng espiritu upang magtagumpay tayo laban sa mga nagpapatuloy na kaaway natin. So ang matalinong pagkilos ay makakatulong po sa atin upang maiwasan natin ang ilang pagtukso, no? Kailangan po natin gumawa ng paraan. Bagamat sigurado na ang ating pagtatagumpay, ay meron po tayong responsibilidad na dapat gawin. At ang labis na pagtitiwala sa ating sarili ay mapanganib po na dapat iwasan. Tandaan po natin, ang gumawa po ng pagtatagumpay ang ating Panginoong Kristo. Wag na wag lamang tayong magtitiwala sa ating mga sarili. Sasabihin natin, kaya natin ito, malalagpasan natin ito, no? Wag tayong magmayabang sa sarili natin. Tandaan po natin, ang ating Panginoon Kristo ang siyang nagtagumpay, tayo ay kanyang iniligtas at tayo'y pinatawad niya, naranasan natin ang pagkatubos ng ating mga kasalanan, ang ating laman ay kasamang naipako sa krus, namatay, no, at napagtagumpayan ng ating Panginoon. Nandoon na tayo, kasama na yung ating laman na ito at inilalantad ng kasulatan ang daan para magtagumpay. Magpasalamat tayo sapagkat malinaw ang pagtatagumpay na meron tayo sa ating Panginoon Kristo. At ito ay may mga bagay na dapat nating angkinin, no? Marahil po una ibasahin natin sa Roma 6:11. Roma 6:11. Ito po ang inilalantad po ng kasulatan na daan para sa tagumpay na responsibilidad na dapat nating gawin. Una, sa Roma 6:11. Roma 6 talatang 11. No, napakahalaga po na ito ay gawin natin ang responsibilidad po natin. Huwag lamang natin iasa sa Panginoon, tiyak ang pagtatagumpay, pero meron tayong dapat gawin sa atin. Roma 6:11. Ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. Roma 6:11. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Gaya ng nasabi po natin, nung mamatay si Kristo, ang ating laman, ang ating lumang pagkatao, ang ating makasalanang pagkatao ay kasama ni Kristo na napako sa krus. Nung siya inilibing, no, nang siya'y mamatay, inilibing ang ating mga sarili, no, nung tayo ay sumuko sa Panginoon, lumapit sa Kanya, inamin na tayo ay makasalanan at tayo ay humingi ng tawad at nagsisi sa ating mga kasalanan at tayo ay ginawaran ng Panginoon ng pagpapatawad at tayo ay Kanyang tinubos sa ating mga sala at binigyan niya tayo ng pagpapatawad at binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Ngayon, ang una na dapat nating angkinin at tanggapin sa ating sarili at dapat nating gawin, gaya ng sinabi sa talatang 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan at buhay para sa Diyos. Ituring, no? Ituring ang ating sarili, no? Ibilang ninyo na kayo'y patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil nga siya na ang ating Panginoon, siya na ang ating tagapagligtas, siya na ang ating dapat sundan. Okay? Kaya nung isinama niya na tayo doon sa krus, ang ating mga sarili, nung mamatay siya, tayo ay namatay na rin sa kasalanan. Wala na yung pagkaalipin na umaalipin sa atin sa pagkakasala. Kasama na ni Kristo na nailibing nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Okay? So ituring natin
No? Ituring natin ang ating mga sarili na patay na. Ano ba magagawa ng isang patay kung patay ka na? Wala na. Kahit ano pang akit ang gawin sa isang patay, ingkitin mo, ano man ang gawin mo, patay na yan. No? Ganyan ang isang patay. Kaya ituring natin ang ating mga sarili na patay na sa kasalanan ng ating mga sarili, sapagkat tayo nakipag-isa na sa ating Panginoon Kristo. No? Pamihasnin natin, no, ang isip natin sa katotohanang namatay na tayong kasama ng ating Panginoon Kristo. Okay? Ang dakila nating kapalit, no, sa krus. Kaya lahat sa dating buhay natin ay namatay doon kasama niya, no? Na namatay ang ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi ng Colossus 3:3. Basahin natin. Colossus 3:3, na napakagandang talata, no? Colossus 3:3. Ito pong sabi niya, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. No? Nakatago tayo kasama ni Kristo. Patay na tayo. Napaulit-ulit na sinasabi na ituring natin ang ating mga sarili na patay na sa kasalanan. Patay na tayo. Kaya kahit anong akit, kahit anong tukso ang gawin, no, ng mga kalaban natin, kung ikaw ay isang patay na, ituring mo na patay ka, wala na, no? Imposible pa na ito ay tumugon sa mga bagay na ginagawang pang-aakit ng ating mga kaaway, no? Dahil nga patay na tayo. Ang patay ay hindi na maaaring maakit o gumawa pa sa sala. Okay, kung nandiyan ang tukso, wala na, patay na tayo eh. Bakit pa tayo tutugon sa mga tukso na yan? Bakit pa tayo susunod sa nais ng ating laman ng mga tuksong ito? Sapagkat dapat ituring mo ang iyong sarili na patay na sa kasalanan at buhay tayo para sa Diyos. Kaya number 1 po yan, na responsibilidad natin na angkinin natin. Ituring ang ating mga sarili na patay na sa kasalanan. Number 2, no, sa Roma 6:13. Roma 6:13. Basahin natin ang Roma 6:13. Na meron din pong magandang sinabi rito na isang responsibilidad na dapat natin angkinin. Roma 6:13. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ikalawa na dapat nating angkinin at responsibilidad natin. Hindi lamang na ituring ang ating mga sarili na patay na at mabuhay para sa Diyos. Ikalawa ay pasakop tayo sa Diyos. O ihandog ninyo ang ating sarili sa Diyos bilang binuhay mula sa mga patay, at ihandog sa Kanya ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng katuwiran. Wala na po yung umaalipin sa ating kasalanan. Nakawala na po tayo diyan. Huwag natin sabihin na kasi ganito ako, ano pang ganito. Diyan nga po tayo pinakawalan ng Panginoon, yung umaalipin sa atin, na alam natin mga kasalanan at mali at hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Doon tayo kinalagan ng Panginoon. Pinakawalan na tayo diyan, hindi na tayo nakakulong sa kung anong nais ng laman, kung anong nais ng diablo, nais ng masamang mundong ito, na alam natin na mga laban sa Diyos ay pwede na tayong umalma, no? Pwede tayong hindi na magpaalipin sa Kanya, no? At tayo ay dapat magpasakop sa ating Panginoon, sapagkat Siya na ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Siya na ang dapat natin sundin, no? Malinaw dito. Kaya sinabihan tayo na iaalay natin ang ating sarili bilang buhay na pinamamahalaan ng Espiritu ng Diyos. Nasa atin ang banal na Espiritu, no? Binuhay tayo ng Panginoon.
Kaya hindi na tayo dapat magpasako sa Kanya. Hindi tayo alipin ng kasalanan. Tayo ay alipin ngayon ng Diyos ng katuwiran. No? Kaya ang ganda rin yung sinabi sa Roma 12:1. Roma 12:1. Romans 12:1. Ito, ang sabi ng Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. No? Yung pagpapasako pala natin sa Panginoon ay parang hinahandog natin ang ating mga sarili sa Kanya bilang isang handog o hain na siyang karapat-dapat sa harap ng Panginoon, na siyang karapat-dapat bilang pagsampa natin sa Panginoon. No? Halimbawa po, ginagawa natin ang pagsampa sa Panginoon ngayon, no? Inaawitan natin siya, pinaglilingkuran natin siya. Alam po natin na ang pagsamba hindi lamang po ang pag-awit ng papuri sa Panginoon o pagpapasalamat o ano pa man, kundi ito yung pagpapasakop ng ating buong sarili sa Diyos, no? Na ibinibigay natin ang ating sarili para sa Kanya. Hinahandog natin ang ating sarili para sa Kanya. Hindi lamang ang ating dila, hindi lamang ang ating mata, kundi ang buong pagkatao natin, no? Ay ilalagay natin sa harap ng altar ng Panginoon bilang handog sa Kanya na siyang karapat-dapat para sa Panginoon. O, kaya napakaganda po. Sana ang ating mga sarili ngayon ay talagang naibigay na natin para sa Panginoon, sapagkat sa pangalawang responsibilidad natin upang ang pagtatagumpay na ginawa ni Kristo sa atin ay mapa sa atin, ay hayaan natin tayo ay magpasakop sa Kanya ng buong puso, ang buong pagkatao natin sa Panginoon. Ang lahat ng sangkap ng ating katawan ipailalim natin sa Kanya. Mata, tenga, bibig, paa, kamay, ang buong pagkatao natin, ang ating buong puso ay ating ihandog para sa Panginoon, no? Kung hindi pa natin hinahandog ng ating sarili para sa Panginoon, hindi po siya interesado sa yaman natin, hindi siya interesado sa anumang mga bagay na meron tayong material, kundi interesado ang Panginoon ng pagpapasakop ng ating buong puso at buong pagkatao para sa Kanya, sapagkat ito ang may karapatang pagsamba para sa Diyos. Okay? Kaya ito po yung pangalawa, pasakop tayo sa Kanya at mamuhay kayo sa Espiritu at hindi niyo pagbibigyan ng mga nasa ng laman, sapagkat kung ito ay nakawala na tayo sa pagkaalipin, no, ng ating kasalanan, pagkaalipin kay sa dyablo, sa sanlibutan ito, kundi tayo alipin din ng Panginoon, alipin din ng Diyos. So siyempre, ang gagawin natin ay mga lahat ng mga pagnanais ng Espiritu Santo na dapat mangyari sa ating buhay. So pasakop tayo sa Diyos. Okay? Ipailalim natin ang ating sarili sa Kanya. Kaya yun po yung kalawa. Una, ituring na kayo mga patay na, ngunit buhay sa Diyos. Ikalawa, pasakop. Ihandog ninyo sa Diyos ang inyong sarili bilang binuhay na maguli sa mga patay, at ihandog ang ating sarili, ang buong bahagi ng ating katawan bilang kasangkapan ng katuwiran ng ating Panginoon Kristo. Ikatlo na ating responsibilidad at dapat nating angkinin ay basahin natin sa Santiago 4:7. Santiago kabanatang 4 sa talatang 7. Santiago kabanatang 4 sa talatang 7. Santiago, pagkatapos po ng Hebreo ay Santiago chapter 4 verse 7. Ito naman po ang sabi po ni Apostol Santiago sa kabanatang 4 sa talatang 7. Ito po ang sabi po niya, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Pagtapos natin magpasakop sa ating Panginoon, sabi rito, labanan. Okay, tandaan po natin, ang ating paglaban, ang ating pag-alma sa diyablong ito ay hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating tapang o ano paman, pero dahil sa pagtatagumpay na ginawa na ng ating Panginoon Kristo, na ibinibigay sa atin ang pagtatagumpay na ito. Kaya pwede tayong umalma sa Kanya
lumaban para sa kanya, no? Salansangin ninyo. Sabi rito, ang diablo, ito ang turo sa atin, no? Dapat ay isa sa pagsalangsang natin sa diablong ito ay ang tayo dapat ay manalangin, gamitin ang salita ng Panginoon. Yan ang ating sabihin natin ay pagsalangsang sa diablo, gaya ng ginawa ng Panginoon Jesucristo sa Mateo 4, di ba? Nung siya tinukso, ang lagi niyang sinasabi, nasusulat. So ganoon din tayo, kung paano natin lalabanan, sasalangsangin ang pagtukso ng diablo, ng mundong ito, ng ating masamang laman, ay ang pagsalangsang sa pagsasabi ng salita ng Panginoon. Kung ano yung mga pangako na ibinigay sa atin ng Panginoon Kristo, nasusulat, no? Gamitin natin ang salita ng Diyos para salangsangin ang diablo. Ang puspusang pakikipagbaka natin sa laban ng espiritual ay bahagi ng matagumpay na pamumuhay, gaya ng pagsandig at pagtatagumpay ni Kristo sa pagharap natin sa ating mga kaaway at pag-angkin ng kanyang kapangyarihan, no? Gamitin pareho ang tahasang pagkilos at ang pagpapakilos ng Diyos. Napakahalaga ng salita ng Diyos para sawatain natin ang diablo. Okay? Ito ang may kapangyarihan para sawatain natin, labanan natin ang salita. Kaya napakahalaga po, no, yung pagbabasa ng natin ang salita ng Panginoon, sapagkat dito natin nalalaman, dito natin nailalagay sa ating isipan, sa ating puso ang mga pangako, ang mga katotohanan po ng salita ng Diyos. At kung ang tukso at pag-akit ng kalaban ay dumating sa atin, may mga talata at salita ng Diyos na maaaring sumalangsang, no, sumuwata sa ginagawa po ng diablo para sa atin, na gaya ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya napakahalaga po, no, labanan natin siya, no? Huwag tayong matakot, huwag tayong pwede nating labanan, sawatain, salansangin ang diablo sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang ginawa sa krus. Kaya yan po yung tatlong responsibilidad na dapat nating angkinin para ang pagtatagumpay na ginawa ni Kristo ay pwede po nating ilapat sa ating mga buhay, sa ating pamumuhay sa araw-araw. Ulitin ko po, ano-ano po ito? Ituring o ibilang ninyo na kayo patay na sa kasalanan, ngunit buhay na sa Diyos dahil tayo nakipag-isa na sa ating Panginoon Kristo. Ikalawa, pasakop o hiandog natin ang ating mga sarili bilang binuhay mula sa mga patay at ihandog sa Kanya ang mga bahagi ng ating katawan bilang kasangkapan po ng katuwiran. Ikatlo, labanan, salangsangin, no, natin ang diablo na siyang itinuturo sa atin ang salita ng Panginoon. Ang ilan sa mga bagay sa pagsalangsang o pagsalungat sa diablo ay ang manalangin tayo sa Panginoon. Kung nakikita natin, nalalaman natin na ito ay pang-aakit ng kaaway na ginagawa sa atin, manalangin tayo sa Panginoon at gamitin ang salita ng Diyos. At tiyak po ang pagtatagumpay ay talagang mararanasan natin. Sabi rito, sasalangsang siya sa atin. No? Hindi siya natakot dahil sa itsura natin, dahil sa abilidad natin. Matatakot siya dahil sa ating Diyos, ating Panginoon, dahil sa ating Panginoon Kristo na namatay para sa atin, na ibinigay ang kanyang dugo upang linisin sa ating pagkakasala. Natatakot siya at sasalangsang siya dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At maniwala tayo at magtiwala tayo sa Panginoon kung ang tatlong bagay na ito ay ating inaangkin, inilalapat sa ating buhay sa araw-araw, hindi tayo matatalo sa anumang pang-aakit po ng kaaway upang tayo'y bumagsak at panghinaan po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, at tayo magpapatuloy na lumakad at gumawa sa katuwiran ng ating Panginoon Kristo. Okay, tandaan po natin, ang kaaway ay laging nandyan. Kaya sana para siyang leon, no, na umuungal, na umahanap ng kanyang masisila. Kaya mga kapatid at mga kaibigan sa Panginoon, ang mga kaaway na ito ay malalakas din.
at may kapangyarihan din. Pero salamat sa Panginoon Kristo dahil mas makapangyarihan siya at siya ay nagtagumpay na at natalo na sila, no, ng ating Panginoon Kristo. Kaya sana tayong mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo na nasumampalataya, nagtiwala sa ating Panginoon Kristo ay susunod sa ating Panginoon, no, sa pagtatagumpay na ibinigay niya para sa atin sa pamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ituring, pasakop at labanan ang mga kaaway na ito. Tiyak ang pagtatagumpay na binigay ni Kristo ay ating pong makakamtan sa araw-araw. Maraming salamat po mga kapatid at nawa ang mensaheng ito ay maging kagamit-gamit para sa ating buhay sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, ay lagi tayong maging matagumpay laban po sa ating mga kaaway. Umasa tayo na tayo tutulungan lagi ng ating Panginoon na siya ay mas dakila na nasa atin. Kaya lagi po kayong mag-iingat at lagi po tayong magdalanginan sa Panginoon na magpatuloy para sa Kanya, makapaglingkod at gamitin tayo ng Panginoon upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, no, na makilala nila ang ating Panginoon Kristo. At ang mabuting balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo ni Kristo ay lagi nating ibahagi para sa lahat upang maranasan din nila ang pangako ng biyaya at habag ng Diyos na kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Lagi po kayong mag-iingat. Lagi po tayong magdalanginan sa Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan ng Diyos, sa patuloy na pag-iingat niya sa bawat isa at sa bawat pagtatrabaho po ninyo, no, dyan sa Marshall Island. Gabayan po tayo ng Panginoon at patuloy na maranasan natin ang kanyang habag, biyaya sa ating buhay, sa bawat sandali po ng ating buhay sa mundong ito. Kaya po maraming salamat at muli po ay nagpapasalamat ako sa lahat ng kabutihan ng Panginoon at sa patuloy po ninyong paglilingkod para sa Kanya. Magpatuloy po tayo sa Panginoon at alam natin ng ating Panginoon ay nandyan lang siya. Ang ating Panginoon anytime maaari siyang bumalik sapagkat ito ang pangako niya sa atin. Kung saan man siya nandoon, tayo po ay doroon. At ito ang ating pinananabataan ng ating Panginoon Kristo ay makasama na natin at makita na natin siya ng mukhaan at makasama sa kanyang kaharian. Maraming salamat. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe. Patuloy po, umaasa kami ang pagtatagumpay na ito ay aming pong mailapat po sa araw-araw. Na magtiwala kami sa inyong mga salita, magtiwala kami, Panginoon, sa inyong pangako. Ingatan po ninyo ang Majuro Christian Church. Patuloy mong gamitin para ang inyong mga salita, ang mabuting balita ng kaligtasan, ay gamitin mo ang bawat isa upang ipahayag at ibahagi po sa lahat na nangangailangan tungkol kay Kristo. Salamat po sa inyong kabutihan at katapatan. Gabayan at ingatan po ninyong bawat isa sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Mag-iingat po kayo lagi. God bless po. Salamat.